Hello guys! We're here in Museo ni Rizal at mas kilala bilang Bahay na Bato. And for today's video, kami ngayon ang inyong tour guide at isama namin kayo sa bahay ng ating pambansang bayan. So let's start! Hello everyone! Nandito tayo ngayon sa bahay ni Rizal. And konting trivia lang bago tayo pumasok sa loob. Alam nyo ba na ang bahay ni Rizal o ang kanyang pamilya ay naipatayo dahil sa pagsumikap ng kanyang ama kasi si Francisco Mercado o mas kilala sa tawag na Kikoy. And konting trivia pa at additional sa inyong kaalaman na ang bahay na ito, na bahay na bato, ay nasira noong World War II and most likely lahat ng parts ito ay hindi na original. Ang natitira na lamang original dito ay ang sahig at ang balon dun sa gilid. Kaya tara, samahan nyo kami pumasok sa loob at i-unfold ang mga natitirang history and important informations na makikita natin sa loob. Tara! So hello guys, nakapasok na tayo ngayon sa loob at ang una nyo makikita, Gallery 1, Kaliwanag. Tara, pasukin natin na loob. tara, saka. Sa pagpasok sa Gallery 1 ng museo, matatagpuan dito ang talaang kanan ng pamilya ni Jose Rizal. Pagdating naman sa ikalawang palapag ng museo, matatagpuan ang mga antik na lumang mga kagamitan na ginagamit noon ng pamilya ni Jose Rizal. Gaya na lamang ng tulugan ng kababaihan at kalalakihan na pawang magkakahiwalay ang silid, mga kagamitan sa pagluluto, mga sandok at iba pa. Mapapansin po sa video ng Gallery 2 hanggang Gallery 4 ay kaunti lamang ang aming nag-gathered na mga video sapagkat hindi po kami pinayagan na makapag-take ng video sa loob mismo ng museum. Kaya naman dumako na kami sa ikalimang galerya ng museo ni Jose P. Rizal. At this point, narito naman po tayo sa Gallery 5 ng Museo ni Jose Rizal sa Calamba, kung saan nakikita yung mga important information noong siya ay naglalakbay sa Europa o ang kanyang first na paglalakbay sa Europa noong 1882 hanggang 1887. Makikita rin sa Gallery 5 na ito ang mga kasangkapan o ibang kasangkapan sa pagkainan na ginamit noong kanilang kapanahunan. Nakikita din sa Gallery 5 na ito ang ginamit mismo o naman na ginamit ni Jose Rizal na medyas at ang dalawang litrato na kapwa-replika na lang ang ordinasyon ng mga mamamayan. Nakikita rin sa Gallery 5 na ito ang estatwa na ni Jose Rizal na saan hawak ng payong. At sa bahagi naman ito, makikita natin ang jacket na palagi sinusuot ni Rizal yung siya nabubuhay pa. At sa bahagi naman ito, makikita natin ang isang kataga na nagsasabi, kung ngayon, sa lahat ng mga pag-ibig, ang pag-ibig sa bayan ng siya nakalikha ng pinakadakila, pinakamagiting at lalong walang anong pag-iipon. Jose Rizal and Amor Patrio, translated by Marcelo H. Dalpilar as Pag-ibig sa Tinubuang Lupa, published in the Journal Tagalog, August 20, 1882. So hello guys, dadako naman tayo ngayon sa pinaka-importante isinusuot ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. So tara, makikita nyo dito ang tunay at sinusuot talaga ni Jose Rizal. At ito ang top hat ni Rizal. Ito ang lalagyan ng kanyang sombrero at ito naman ang taklog ng kanyang sombrero. So, alam natin na lagi itong suot-suot ni Rizal kahit saan siya magpunta. At dito din natin siya nakilala bilang laging may suot ng sombrero. At ayun lamang at ibabahagi ang ibang informasyon ng ating gagawin. Sa bahagi naman po ito, narito po tayo sa ikalawang paglalakbay ni Jose Rizal sa Europa, kung saan makikita sa galerya ng informasyon ang mga halagang date ng magpunta niya sa Europa upang makapagtagpo sa mahalagang tao na may kinalaman sa kanyang pagpapaunlad sa kanyang kaalaman. Kagaya na lamang ang pagsulat niya ng La Solidaridad at ang na may kinalaman sa mga Pilipinong mag-agrikultura. Makikita rin sa galerya ng informasyon ang kanyang pagiging estudyante sa Europa upang mapaunlad ang kanyang kaisipan o ang kanyang kaalaman. At
sa patuloy naman na paglilibot natin dito sa Gallery 5, makikita naman natin sa dulong bahagi ito ang mga impormasyon kung sa mga personal na kagamitan ni Rizal o siya ay nabubuhay pa. Makikita natin dito ang kanyang makagamitan na libro, binoculars, brushes, compasses, tsaka kanyang mga iba't iba pang mga gamit na pahina. Ito po yung pasaporte ni Rizal. Ito po yung mga dokumento ni Governor General Espujola Umosisa sa pagkamatay ni Rizal at ang posibleng pag-arto sa kanya. Dito naman po sa babang bahagi, makikita naman natin dito ang mahilig sa headdress o chest. At dito naman po sa bahagi ito ang kanyang pistola noong 19th century. Malalaman natin na talagang nabubuhay pa rin si Rizal, mahilig siyang mamaril kasi kada buwan ay hindi siya pumapalya sa kabil mga bagong bala na kanyang magagamit sa pamamaril. At dito sa bahagi ito, makikita natin ang kasuotan ng ating pambansang bayani na si Dr. Rizal. So itong kasuotan na ito ay ang kanyang pantalon at pangformal na chaleco ni Rizal. At dito sa kabilang bahagi, makikita natin ang long john o ang damit na sinusuot ni Rizal pagkatapos niya magsuot ng underwear. At bago niya patungan na chaleco at pantalon na pangformal niyang ginagamit nung siya'y nabubuhay. Ano yung tatanong mo pinaka-important? Ano po yung pinakamagandang artifact or pinakamagandang naiwang alaala ni Rizal dito sa bahay na ba? Ano po yung pinakamagandang naiwang alaala dito ni Rizal sa bahay na ba? Or kahit ano po yung gamit niya? Yung damit niya. Yung gamit. Yes. Kasi doon talaga makikita kung ano ba talaga yung size na katawan niya, pag-visualize ko kung ano talaga yung height niya, kung gaano siya katata, kung gaano siya kataas. Makikita niyo naman sa damit niya. Ano bang hula niyo dito sa height niya? Pag nakita niyo yung damit niya. Para mga 5'1"? Mga flat 5? Score? Ay, 6, 5? 3. Yeah. 5'3". 5. Alam niyo ba kung para saan? Isa sa fencing po ba yan? Isa Europe? Yung ginagamit sa ano? Ginagamit siya doon isa. Pang ilalim, underwear, and then itong garment na to, and then papatungan niya ng sticks. Init. And then yung nakikita niyo ngayon dyan, original. Tsaka yung mga dami ng dito, tsaka yung lahat na nakikita niyo, lahat ay original. Lahat kayo design, mga remains din design. Dako naman ito, ating matutunghayan ang dalawang nobelang sinulat ng ating pambansang bayani. Una na rito ay ang No Limitang Here. Ito ay naglalaman ng mga kritiko patungkol sa mga katiwalian ng mga Espanyol na kanilang ginagawa sa ating bansang Pilipinas. At ito ay tinutulan ng mga Espanyol at ito ay pinagbawal or totally banned sa ating bansa. At sa kabilang dako naman ito ay pagpapatuloy ng kanyang nobelang No Limitang Here na ang titulo ay ang El Filibusterismo. Ito ay sinulat niya noong 1887 hanggang 1891. This tells the protagonist's plan of the revenge. It came from the press of September 1891 in Belgium. And ito is naglalaman din ang dalawang nobelang ito na magpatungkol sa ugnayan ng gobyerno at ang politika. Dadako naman tayo ngayon sa El Filibusterismo. So, ang El Filibusterismo daw ay hindi masyado gaano kakilala noon sa Pilipinas. At ito ay nakilala lamang noong 1872 nang mangyari ang kagimbal-gimbal na pagpatay kila Padre Gomez, Burgos at Sumong. Nagugulit ako ang takot sa salitang iyon. Bakit? Dahil kapag naririnig ito ng mga friar o ng mga sumakop sa atin, iniisip nila na tayo ay hadlang para sa kanilang pananakot. So, ang nagiging dahilan ay hindi ito nangangahulugang pirata. Sa halip, nangangahulugan itong mapanganib na makabayang napipintong pitayin o di kaya isang palalong kasama. Talagang nakakagimba. At dito naman tayo sa ilang tauhan ng El Filibusterismo. Unahin na natin si Padre Florentino. Narito din ang kanyang saloobin. Kung lalaya sa hinaharap ang ating bayan, hindi ito dahil sa bisyo at krimen. Ang katubusan ay nangangailangan ng kabutihan,
Pagtitiis, pagtitiis, pag-ibig. Dumako naman tayo kay Basilio, ang pangalawang taon. Ilang taon mula ngayon, kapag naliwagan at natubos na ang sangkatauhan, kapag wala ng mga lahi, kapag malaya na ang lahat ng mga bayan, kapag wala nang nag-aalipin at nagpapaalipin, mga kolonya at mga metropolis, kapag nagahari na ang iisang katarungan, at ang bawat isa'y mamamayan ng daigdig. Tanging ang pagsampalataya sa siyansa ang malalapit. Ito naman ang sanloobin ni Basilio. Pangatlong tauhan ay si Cabezang Talas. Nilinang ko ang mga lupaing ito. Nangamatay ang aking asawa at anak sa pagtulong sa aking limisang ito. Kaya, hindi ko ito isusuko sa sino mang hindi makakagawa ng higit sa mga ginawa ko. Sino man siyang naghahangad dito, dapat muna niyang dilidin ito ng sarili niyang dugo at dapat muna niyang ilibing dito ang kanyang asawa at anak. Ito naman ang saloobin ni Cabezang Talas. Sunod naman tayo dito kay Simon. Pangalagaan ang sariling pag-iisip ng bayan at sa halip na magkaroon ng hangaring panlalawigan, maghangad ng pambansa. Magkaroon ng kaisipang nagsasarili sa halip na kaisipang usupin. Ito naman ang saloobin ni Simon. At ang El Filibusterismo ay inalay ni Rizal sa Gomulsa. Sa dako namang ito, ating matutunghayan ang parokya ni San Juan Bautista o mas kilala bilang Calamba Church. Ang simbahang ito ay gawa sa bato at ang isa sa pinakamatandang Romano-Katolikong simbahan sa bayan ng Calamba, lalawigan ng Laguna. Ating matutunghayan ang mga paring naglingkod sa parokyang ito, mga paring minsan ang nasaksihan ng kasaysayan ng bansang Pilipinas at nagkaroon ng papel sa buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang simbahang ito ay naitayo taong 1859, ngunit sa pagputok ng ikalawang pandaigdigang digmaan, ito ay nasira. Sa muli nitong pagsasaayos, ito ay pinangunahan ni Padre Eliseo de Maculangan. Ito ay matatagpuan sa kaliwang bahagi ng Museo ni Rizal at sa kanang bahagi naman ng Calamba. Ang simbahang ito ay makasaysayan sa buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, sapagkat dito niya tinanggap ang bendisyon at tanda ng pagiging Romano-Katoliko. Sa pagtanggap niya ng sakramento ng binyag, si Dr. Jose Rizal ay bininyagan ni Padre Rufino Collantes sa pabinyagan ng simbahan ng Calamba noong ika-22 ng Hunyo, taong 1861, at kanya namang inaama sa binyag na ito, si Padre Pedro Cañas. At ang silid pabinyagang ito ay tinuturing na National Historical Landmark ng National Historical Institute o NHI, at ngayon ay National Historical Commission of the Philippines o NHCP. At sa kaliwang bahagi ng silid pabinyagan ng simbahang ito ay matatagpuan ang kasulatan at katibayan na si Rizal ay sa simbahang ito bininyagan o ang kanyang transcript of baptismal record. Ito ay inisyu ni Padre Leoncio Lopez at nasusulat sa wikang Espanyol. At dito na nagtatapos sa makasaysayan at makabuluhang talakaya patungkol sa buhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Mga hirap, sakripisyo at pakikipaglaban gamit ang malawak na kaisipan upang mapunan ang inaasam na kalayaan ng bansang nagnanais makalaya sa hawla ng mga banyagang mananakop. Isang paglalakbay upang masaksihan o matunghayan ang mga naiwang alaala, mga yamang kaisipan, mga makabuluhang kaalaman at karanasan ng taong minsan na nag-alay ng buhay para sa bansang Pilipinas. Hangad ng aming pangkat ang bagong kaalaman patungkol sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. At muli, dito na namin tinatapos ang malawak at makabuluhang talakayan. Tanggapin niyo ang aming lubos na pasasalamat.